Ang pagpapabakuna at ano pang uri ng immunization ay isa sa mga paraan para tayo makaiwas sa mga sakit na pwedeng puminsala sa ating katawan o komunidad. Sa katunayan, ang gawain ito ay ginagawa ng standard procedure na sa larangan ng medisina. At ayon sa kalendaryo ng Department of Health, ngayong Abril gaganapin ang World Immunization Week mula sa araw ng 25 hanggang sa 29. Ang event na ito ay nagmula sa World Health Organization dahil according to the UICC.org, ang immunization ay isa sa mga pinaka-cost-effective way para mapigilan ang paglaganap ng sakit. Pinoprotektahan nito ang mga bata laban sa diphtheria, tetanus, polio, pneumonia at rotavirus diarrhea. Sa mga matatanda naman, ang immunization ay nakakatulong sa kanila na makaiwas sa mga sakit tulad ng influenza, meningitis at cancer. Pero kahit malaki ang naitutulong sa atin ng immunization, may mga iba pa rin na hindi sumasang-ayon dito. Meron ngang mga nagsasabi na bakit nung unang panahon, may mga taong nabuhay ng matagal at maayos ang kalusugan kahit na walang immunization. Kaya hindi talaga kailangan ang bakuna. May basehan kaya sila dito? Well, according to the World Health Organization sa Europe, walang katotohanan nito. At ibinigay na ehemplo ang measles vaccine. Dahil bago daw ito na-imbento, more than 90% ay na-infect ng measles before the age of 10. Bawat isa sa 1,000 cases nito ay nauwi sa kamatayan. At ang mga nakaligtas dito ay nagkaroon din ng lifelong consequences. At ayon naman sa immunizeforgood.com, kapag ikay nagpabakuna o immunize laban sa isang sakit, malamang protektado ka na sa iba't ibang uri ng strain nito. Kaya ngayong World Immunization Week, paalala lang po, magpabakuna tayo para sa isang maayos na kalusugan. And that's our Health Mythbuster for today.